Tuwing eleksyon, tone-toneladang basura ang naiipon kaya panukala ng Akbayan Party List na ipagbawal ang mga campaign material na non-biodegradable at hindi pwedeng i-recycle. Pabor naman daw dito ang Commission on Elections. May report si Tina Panganiban Perez. Pagkatapos ng eleksyon, tambak-tambak na campaign materials ang naiipon. Di lang sanhi ng baha ang mga basurang ito, pwede pang pagmula ng mga nakalalasong kemikal. Ang Eco Waste Coalition, pinasuri ang ilang tarpaulin. Nakitang may cadmium at lead ang mga ito, parehong toxic chemicals. Ang cadmium ay tinatawag na carcinogenic, so nakaka-cancer ito. Malaki yung epekto nito, lalong-lalo na doon sa mga internal organs natin. Ang lead ay isang neurotoxin, no? Pangunahing inaatake nito yung utak. Kaya ang Akbayan Party List, ipinapanukalang ipagbawal ang paggamit ng mga campaign material na may nakalalasong kemikal, hindi biodegradable at hindi pwedeng i-recycle. Nakalagay na election offense ang di pagsunod dito. 1 taon hanggang 6 na taong kulong ang parusa. Malaki rin daw ang maitutulong nito para mabawasan ang pagkalat ng mga banta sa kalusugan at maging sa kalikasan. Kapag walang kampanya, kalahating kilo ng basura ang itinatapon ng isang taga Metro Manila kada araw. Sa 1 taon, aabot yan ng halos 2 milyong metriko tonelada. Paano kung may kampanya pa? Parehong sang-ayon ng Eco Waste Coalition at COMELEC sa panukala. Imbes na tarpaulin, sabi ng Eco Waste, pwedeng ang gamitin na lang ay coco cloth, tela o sako. O mas maganda pa raw yung harapang kampanya para mas makilala ang kandidato. Win-welcome natin ito, no? This is a welcome development. It's in line with the thrust of the Commission, which is, of course, to be more earth-friendly. Kami naman sa COMELEC, last 4 elections pa ata, sinasabi na namin yan. Although, syempre, medyo mahirap i-monitor. Sa mga nakaraang eleksyon, lamanan ang resolusyon ng COMELEC ang paggamit sa mga campaign material na earth-friendly. Pero mas magkakangipin daw ito pag may batas. We think there is a need for the bill because when it has the force and effect of law, people pay more attention. Tina Panganiban Perez, GMA News.